Amen. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Welcome po sa The Father's House Christian Fellowship Church, Las Piñas. At tayo po i-awit ng masayang awitin sa ating Panginoon. Sino pong handa na umawit sa ating Diyos? Amen. Palakpak po natin ang ating kamay habang inawit po natin ang Travel sa Mighty River.
leaders, Pastor Greg and Sister Lisa Michelle, Pastor Jesse and Sister Angel Clark, Pastor Joe Campbell, Pastor Alberto and Sister Susan Despida. Ganun din po mga kapatid, ang ating mga missionary workers, ang ating mga regional leaders, patuloy po natin silang ipanalangin. Ganun din po ang ating mga local churches. Ito po sa Las Piñas, sa pamamagitan ni Pastor Sandy and Sister Susan Malinaw, Pastor Getulio and Sister Karen Celis, Pastor Joel and Sister Alice Hispano, Pastor Richard and Sister Rodcaba. Ganun din po si Pastor Alan and Sister Sonia Tablada, Pastor Mark and Sister Vico Dota, Pastor Rafa and Sister Joanna Pataligu, Pastor Naga and Sister Lorna Soya, Pastor Renata and Sister Betty Soruiz. Ang anniversary po sa lugar po ng Dasmariñas, patuloy po natin isama na gagawa din po sila ng panambang ng mga kapatid. Patuloy natin panalangin sa ating Panginoon na ang revival ay mag-ari sa lugar ng Dasmariñas. Ganun din po, ang mga kapatiran natin may mga businesses, ang Hardness Families, Sir Merlita Esteban, Sir Melda Amores, Brother Alex and Sister Christy Granadil. Ganun din po ang mga personal requests kay Brother Gideon and Sister Zane Calzadon na sila po ay magkaroon ng anak. Patuloy po natin panalangin. Ganun din po ang may mga karamdaman, ang pagpapagaling ng ating Panginoon, ang pagkakaroon ng himala, pagkalood sa kanila kay Brother Betulio Sr., kay Brother Leo Hilot, kay Sister Linka Caba sa kanyang breast cancer, ganun din po kay Brother R.B. Navarez sa kanyang gallstone. Patuloy silang pagaling ng ating Panginoon at ating mga brothers and sisters abroad, kay Sister Ella Malina, kay Sister Jenny Malina, kay Sister J. Marie Rapsing. Patuloy silang i-bless. Ingatan ng ating Panginoon saan man sila bansa naroon. Ilapit sila sa mga tamang tao na ang kanilang pananampalataya ay mag-increase. At ganun din, naririto ka ngayon, kapatid, meron kang personal na hinihiling, pinapanalangin sa ating Panginoon, pagkataas mo yung kamay. Amen. Bago tayo pangunahan sa panalangin ni Brother Bong, minsan pa, taas natin sa ating Panginoon ang ating mga panalangin, mga kahilingan. Hallelujah. Yes, Lord of God, we worship you, Lord. We praise you, Lord. Hallelujah. Salamat po Diyos ngayong umaga, Panginoon. Muli, nagpapasalamat kami sa pagkakataong ito, Panginoon. Dinamo mo kami sa gawain mo, Panginoon. Patuloy mo kami samahan, Lord God. Panambang ito, Panginoon, sa pasimula pa lamang itinataas na namin sa iyo hanggang sa pagtatapos, Panginoon. Buksan mo muli ang aming kaisipan, ang aming puso, Panginoon. Ikaw ang siyang mangusap. Lord God, buksan mo, Panginoon, ang aming spiritual na kamalaya. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Ganoon din, Panginoon, itatasin mo namin sa iyo ang aming mga kapatiran, Panginoon, na kailangan ng kagalingan, himala, Panginoon, na nanggagaling sa iyo, dakilang Diyos, tunay ikaw ang Diyos na nagpapagaling at walang imposible sa iyo. Ganoon din, Panginoon, Lord God, ang aming midship, buhat sa Fresno, Arizona, sa Mandaluyong, Panginoon. Ganoon din, Panginoon, mga regional leader, Panginoon, patuloy mong ingatan, pagpalain, ang bawat congregation, Panginoon, gawin ang mga missionary, Panginoon. Salamat po, Diyos. Mga kapatid namin sa ibang bansa, Panginoon. Patuloy mo silang ingatan. At gawin, Panginoon, pagpalain mo rin, Panginoon, ay mga kapatid, mga negosyante, Panginoon. Salamat po, Diyos. Muli, sa umagang ito, aming inaangkin ang pagtatagumpay. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Welcome po sa ating mga bisita, sa bawat isa. Habang inawit po natin ang revival ni My Soul, tayo po ay magkabayan sa isa't isa. Welcome po. Revival in my soul, in my soul. Revival in my soul. I've got now hunger and desire for the Holy Ghost and fire. Guide my soul,
bawat isa, inaagayahan ko ang lahat. Para po sa lahat itong ating Sunday School. So, in-invite po namin kayo. Maganda po yung pinag-aaralan. Malalaman natin ano ba yung mga religious act na ginagawa natin before. Bakit ayaw ng Diyos at ano yung mga panibagong revelation ng Diyos para sa atin. Ganun din po, Sunday morning service, 10 a.m., Sunday evening service, 6:30 p.m., Wednesday evening service, 6:30 p.m., at ang ating corporate prayer, Monday to Saturday. Bukas po ang ating iglesia, and for prayer and counseling, nandiyan po ang numero ng ating pastor sa ating screen. Ngayon po, ang anniversary ng Las Marinas Church. Patuloy natin yung panalangin na maraming kaluluwa ang maabot sa lugar ng Leon. Ganun din po sa June 19 to 21, Munoz Church opening. Ayan, patuloy natin isama sa panalangin. Siyempre, kasama rin po dyan yung ating mga pledges, no? Para sa iglesia nito. May mga pangangailangan tayo, and ito po ay hindi lang para sa church na, ay Munoz Church na, Munoz Church. Hindi po. Ito po ay gawain ng ating Panginoon. Ang Diyos Church ay nabuksan dahil sa ating iglesia. So, salamat sa biyaya at pagpapala ng Diyos. Kaya patuloy natin silang suportahan, hindi lang sa panalangin, ganun din po sa pinansyal. Ayun lamang po ang ating pabalita. Kung meron po tayong mga iba pang mga announcement, si Pastor na lang po ang babahagi. Dako po tayo mga kapatid sa ating tithes and offerings. Bago po ang lahat, basahin po natin ang ating text mga kapatid. So wala akong pong share sa inyo sa Mark 9, 21 to 24. Mark 9, 21 to 24. Ang sabi dito, at tinanong niya ang kanyang ama kailan pang panahon mangyayari sa kanya ito, at sinabi niya mula sa pagkabata. 22. At madalas na siya inihahagi sa apoy at sa tubig upang siya'y patayin, datapat kung mayroon kang magagawang anumang bagay, ay maawa ka sa amin at tulungan mo kami. At sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo ang lahat ng mga bagay, ay may pangyayari sa kanya na nananampalataya. Pagdakay, sumigaw ang ama ng bata at sinabi, nananampalataya ako, tulungan mo ang kakulangan ko ng pananampalataya. Itong story po na to ay meron isang ama lumapit sa mga disciple na gusto niya pong humingi ng tulong upang pagalingin ang kanyang anak kasi inaaniban ng masamang espiritu. Ngunit sabi ng mga disipulo, hindi namin kaya. Kaya lumapit po ang ama doon sa source talaga ng kapangyarihan, which is ang ating Panginoon. At sinabi po ng tatay, kung kaya mo, pagalingin ko yung anak ko. Diba? At ang maganda po ang sinabi ng ating Panginoon, sabi niya sa 23 in English, what do you mean if I can? Jesus asked, anything is possible if a person believes. At ang sinabi naman po ng tatay, nabasa natin sa text, ang ganda po nito sa English version, ang sabi, the father instantly cried out, I do believe, but help me overcome my unbelief. Alam niyo po mga kapatid, may mga unbelief pa rin tayo sa ating mga buhay. Unbelief kung gagaling ba ang ating sakit. Unbelief ba kung maayos pa ba yung relasyon ng pamilya? Unbelief ba kung makaka-asenso pa ba? Makakabangon ba sa pagkabulsak ng negosyo? Unbelief ba doon sa mga, Lord, makakapag-abroad pa ba ako? Makakapagbukas pa ba kami ng ministry? Alam niyo po, marami tayong mga unbelief sa buhay. Pero salamat sa ating Panginoon, ang sabi niya, anything is possible if a person believes. Minsan, nananampalataya naman tayo mga kapatid sa ating Panginoon. No? Anong kakakulan nito sa pagbibigay? Nananampalataya tayo sa ating Panginoon, Lord, magbibigay ako sa iyo. Pero, hindi ko sure kung babalik to. Amen? No? Lahat tayo, meron pa rin tayong unbelief na, Lord, totoo ba yung sinasabi nila Brother Vincent, nila Brother Tom, na meron talaga bang miracle sa pagbibigay? Meron ba talagang
blessing sa pagbibigay. Alam niyo po, itong nakaraang linggo, tinik ko yung ATM ko. Kasi, alam nila Brother Vincent, talagang short na short yung finances ko sa mga utang, binayaran. And then, nakita ko yung ATM ko, Lord. Alam ko, wala na naman eh. So, 12 pesos na lang siya. And then, sabi ko, naalala ko yung pangaral ni Pastor, sabi ni Pastor, yung faith, di ba? Exercise your faith. Sabi ko, Lord, I have unbelief. Di ba? Kasi nga, alam mo wala kang pera eh. Alam mo wala ka na eh. And then, nung lumipas yung isang araw, kasi Sunday yun, tapos Monday, Tuesday, sabi ko, Lord, ano ba yung exercise ng faith ko pagdating sa finances? Then, out of nowhere, meron akong pera sa wallet, 100 pesos. Tapos, meron laman yung, 100 pesos kasi mapapagas ko ako. Then, pag-check ko sa ATM ko, sabi ko, meron 2,100. So, Lord, miracle money ba to? No? Kasi, as in, wala talaga eh. Wala na talaga eh. Sabi ko, miracle money ba to? Siyempre, chinek ko, nakalagay, hindi naman payroll. Kasi kung payroll, sa word galing, nakalagay doon, cash, tapos or parang check. Ibig sabihin, parang may naglagay, may nag-deposit. So, tinanong ko si Emily, sabi ko, nagpasa ka ba sa akin? Tinanong ko yung isang tao na hindi naman alam yung bako ko. Di ba? Kasi out of nowhere, bigla eh, sabi, hindi. Then, nag-check ako sa payroll, hindi rin. Nag-check ako dun sa bako, pero hindi rin. So sabi nga ni Sister Evelyn sa akin, baka miracle money na yun. Amen? No? So, tuwa ako, kaya lang, inisip ko, baka may nagkamali lang. Nakawawa naman, pag ginamit ko ito, magpapagas ako, gagamitin ko. Di ba? Pero, nung pinabukasan na ako kasi Monday yata or Tuesday yata, sinabi ko sa katrabaho ko, Jan, may pumasok sa ATM ko pero di ko alam. Miracle money kaya ito. Tapos sabi nung katrabaho ko, excepto, baka yan yung sa natin sa BL. Kasi pumasok na yung sa BL na. So ako, unexpectedly, papasok pala yun. Meron pa akong 1.5 BL na hindi na render. So sabi ko, thank you Lord. Kasi hindi ko siya ina-expect na meron palang papasok. Thank you Lord for helping me mapul yung belief ko. And ikaw ngayon kapatid, anong kwentong faith mo? Sa pagbibigay mo sa ating Panginoon, paano mo siya maiyak? Huwag kang papayag na magbibigay ka ngayon at hindi mo i-exercise yung faith. Amen po? Kaya pag nagbigay ka ngayon, ang gusto ng ating Panginoon, alalahanin mo, anything is possible if person believe. Kaya nga, sino po dito na magbibigay ng mayroong pananampalataya? Amen. Amen. Tayo po'y magbigay sa ating Panginoon. Pangunahan tayo ni Brother Vincent para sa panalangin. Maraming Diyos, salamat Panginoon sa bagong pribileyo na makapagbigay, Lord God, maging kabahagi, Panginoon. Ikaw ang Diyos ang ginagpukulang, Panginoon. Nababatid mo, Lord God, ang kalagayan ng bawat puso, Panginoon. Kaya I pray, Lord God, na pagpalain mo ang bawat isang tutog na may pananampalataya, Panginoon. Iparanas mo, Lord God, ang iyong sumaragasang pagpapala, Panginoon. Padalinin ang pananampalataya ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Sa ilang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord forever. For the last time, I will sing of the mercies of the Lord forever.
Amen. Tatapos lang mga kapatid ng revival kagabi sa Dasmariñas. At ngayong umaga hanggang mamayang gabi ay ang ikatlong taong anibersaryo ng ating church sa Dasmariñas. At naroon ngayon si Pastor Nat Soria. At gusto ko lang iulat mga kapatid yung ginawa ng Panginoon. Meron tayong kapatiran doon, mga kapatid na matagal na nang ipinapanalangin na siya ay makabalik sa abroad. At marami ding pagkakataon na sinubukan niya yung mga offer pero hindi pa rin po natatanggap ang katugunan sa Panginoon hanggang nag-decide sila na manalangin at mag-ayuno, prayer and fasting. Kaya by the grace of God, paiksin ko lang yung kwento. So ito pong katapusan ng buwang ito, ng Hunyo, ay na-aproba na siya. Doon sa kanyang ina-applyan at inaantay na lang yung visa, mga kapatid. At siya ay magtatrabaho sa China bilang SPED teacher. No? Hindi niya naman talaga ito kurso, pero nung in-interview siya, meron tayong BBS doon sa Dasmariñas. So, kinuha na niya ng video at yun yung kanyang ipinasa. Kaya ang sabi ng direktor sa kanya, hindi na kami kukuha, ikaw na yung kukunin namin. So, ito yung sagot sa panalangin at dumadalangin din siya, mga kapatid, na maayos yung kanilang relasyon. Kasi siguro mga nasa 20 years yung relasyon nilang mag-asawa. Nung nag-abroad yung lalaki, hindi na siya binalikan. Kaya mga kapatid, so wala na silang communication at itong buwang lang ito ay nagparamdam yung lalaki at gusto niya na muling bumalik sa kanyang pamilya. No? Kaya isa ito sa magandang ginagawa ng ating Panginoon na kapag tayo ay nananalangin, pag tayo mga kapatid ay nagkaayuno, may magandang mga bagay na ginagawa ang Diyos. At isa pang patutuo niya, yung kanyang bahay na ibinibenta niya, matagal na mga kapatid, siguro mga nasa 3 taon, dahil talagang decline yung kanilang income, yung kanyang anak, dalawa yun ay estudyante, pero by the grace of God ay ngayon inirestore ng Panginoon yung kanyang kabuhayan. At isa pa roon ay isang bagong kapatiran na may matagal na may utang sa kanya. Hinamon ni Sister Joanne, sabi niya, meron tayong prayer and fasting, ay isama natin sa prayer and fasting. Mga kapatid, matagal lang hindi nagbabayad. Nagulat sila, binayaran sila, at yun ay halaga ay 50,000. Kaya nakatulong sila sa pagpapaganda ng simbahan sa Dasmariñas. At bawat gabi, mga kapatid, nakita ko na talagang pinagpala sila ganun din sa bilang. Kasi kaya nabanggit ko ito, hindi naman kayo dumalo. No? Kaya bahala na ang Diyos, mga kapatid, na gumanti sa atin. Kaso nga, ito lang yung gusto kong banggitin, Mother Church tayo, dapat nandun yung suporta natin. No? Nandun yung suporta natin, dapat tayo yung halimbawa, mga kapatid. So, may kaugnayan, ito pong ating pag-aaralan ngayong gabi sa mga nangyayari sa ating buhay. Ito kasi yung nakakalungkot yung kapag nagbakasyon ka ng matagal, pagbalik mo rito, hindi ka na katulad ng dati, lamig ka na. Kaya ito yung ating pag-uusapan. A message for lukewarm workers and ministers. Jeremiah 29 verse 13.
At inyong hanapin ako at masusumpungan ako pagka inyong sisiyasatin ako ng inyong buong puso. Yung iba naman, hindi nga nagbakasyon, pero spiritually, nagbabakasyon. No? Kaya ito yung nakakalungkot na nangyayari sa ating panahon ngayon. Nais kong mangaral sa paksang The Greatest Discovery. Tayo po'y saglit na yumuko muna at manalangin, Panginoon. Buksan mo po ang aming spiritual na kamalayan at malaya kang kubilos at dalangin namin, Panginoon, mangusap ka. Muli, Panginoong Diyos, aming inaanyayahan ng banal mong Espiritu, siyang magbigay ng konbiksyon sa bawat isa po sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Isa sa pinakamalaking panganib sa paglilingkod sa Diyos ay hindi yung pag-uusig. Hindi rin ang pera at hindi rin yung kakulangan ng tao. Ang pinakamalaking panganib ay ang pagiging sanay sa gawain ng Diyos, ngunit malayo na sa Diyos ng gawain. Ulitin ko ha, baka malito kayo. Pinakamalaking panganib ay ang pagiging sanay sa gawain ng Diyos, ngunit malayo na sa Diyos ng gawain. So, ibig sabihin, nakapokus ka na lang doon sa gawain ng Panginoon. Pero yung Panginoon ng gawain, mga kapatid, ay meron ka ng distansya. Ito yung napapansin ko sa loob ng simbahan, dumadalo ka na lang. Nagmi-ministry ka na lang. Pero ang tanong, maayos pa ba yung relasyon mo sa ating Panginoon? Kasi may mga workers, marunong pa rin mangaral, ngunit wala na silang alap. Nakakagawa pa rin ng ministry ang ilang mga alagad, ngunit wala nang apoy sa puso. Nakakatayo pa rin sa pulpito, ngunit matagal nang nakababa ang kanilang altar. Kaya ang nakakatakot sa lukewarmness ay hindi ito agad napapansin. Tulad ni Samson, sa Judges 16 verse 20, hindi niya alam na iniwan na siya ng kapangyarihan ng Panginoon. Sabi rito, sinabi niya, narito, nasa iyo ang mga Pilisteo, Samson. Siya'y gumising sa kanyang pagkakatulog at sinabi niya, ako'y lalabas na gaya ng dati. At ako'y nagpupumiglas, ngunit hindi niya talos na ang Panginoon humawalay na sa kanya. So, nakasanayan niya, mga kapatid, na siya ay malakas. Nakasanayan niya na siya'y lumilipid, no? Na mga Pilisteo, mga kaaway nila. Kaya yung familiarity, tandaan po natin, pag ito ay wala ng pagsama ng banal na Espiritu, ay magigising ka na lang isang araw para bagang wala na akong lakas. Para bagang nanghihina ako. Para bagang may kulang ako. At ito nga, mga kapatid, wala na ang presensya ng Diyos sa iyo. Humiwalay na. Kaya, performance na lang yung ating ginagawa. Kaya ang panawagan ng Jeremiah 23:13 sa ating teksto ay hindi para sa mga makasalanan lamang. Ito ay para rin sa mga mananampalataya na kailangan muling matagpuan ang Diyos. Sa ating teksto, tumagal yung panahon ng pananahimik ng Diyos. Dahil wala nang naghahanap sa Kanya. Kaya ang pinakadakilang discovery ngayong umaga ay hindi yung bagong kaalaman, hindi yung bagong ministry, hindi rin yung bagong opportunity, kundi ang dakilang discovery ngayong umaga, ang matagpuan muli ang Diyos na matagal mo nang pinabayaan.
Physically present, nandito ka, pero spiritually absent. No? Kaya pag-uusapan natin ang tatlong katotohanan dito. Una, discover the present you have replaced. Sabi rin sa ating teksto, at inyong hahanapin ako. Maraming Kristiyano gusto ang kamay ng Diyos, pero ayaw niya yung mukha ng Diyos. Gusto niya ang kamay ng Diyos para makagalaw, para maabot ang kanyang pangangailangan, para mabigyan siya ng tulong. Pero mga kapatid, ayaw niya ang mukha ng Diyos na siya'y tinitignan, siya'y pinagmamasdan sa kanyang ginagawa. Pansinin po natin ang mga talatang ito ng sinabi ng Diyos. Hindi niya sinabi rito, hanapin niyo ang ministry. Hindi niya sinabi rito, hanapin niyo ang success. Hindi niya sinabi rito na hanapin niyo ang growth, kundi ang sabi niya, hanapin niyo ako. Maraming workers ang unti-unting napapalitan ng presensya ng Diyos, ng schedule, position, accomplishment. Abala sa gawain, ngunit kulang na sa pakikipag-usap sa ating Panginoon. Si Martha ay naglilingkod habang si Maria naman ay nakaupo sa paanan ni Jesus. Kaya hindi tinuwid ni Jesus ang paglilingkod ni Martha. Kasi si Martha, nung dumating si Jesus, ay hindi umalis sa paanan ni Jesus. Nakinig siya habang nagsasalita, habang nangangaral si Jesus, habang nagtuturo, nakinig siya. At simula nang dumating si Jesus hanggang umalis, hindi siya umaalis sa tabi ni Jesus. Hindi katulad mga kapatid ni Maria. Nang dumating si Jesus, ang sabi niya, ang unang pinuntahan ay ang kusina. Nagtatad ng sibuyas, nagtatad mga kapatid ng bawang, at pagkatapos ng isa, naghanda ng pagkain. Kaya yung pagpasyal ni Jesus sa kanilang tahanan, dalawa ang pagtugon ng babae nito. Ni Maria at ganun din si Martha. Pareho silang abala. Pero iba ang pinagkakaabala nila. Parehas. Si Maria, abala siya sa gawaing bahay, samantalang si Martha, abala siya sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Kaya sabi ni Maria, Panginoon, hindi mo ba sasabihan ng aking kapatid si Martha na tulungan naman ako nito sa pag-aasikaso sa gawaing bahay? Hindi siya pinakinggan, mga kapatid ni Jesus. Kundi ang sagot ng Panginoon, pinili ni Martha ang isang pinakamagaling na bagay, ito ay ang pakikinig. Kaya kapag linggo, unahin niyo muna si Jesus, huwag yung kusina. Huwag yung pamamalingke. No? Kaya ito yung importanteng usapin na dapat nating malaman. Kaya nga sabi ko, gusto natin ang kamay ni Jesus. Lord, bless me. Protect me. Guide me, Lord. Give me, Lord. Pero ayaw natin yung mukha ni Jesus. Tapos magtataka ka, bakit sila pinagpapala? Bakit ako hindi? Ay, tingnan natin yung paraan ng ating paglilingkod. Anino ka ba nakapokus? Sino ba ang priority o prioridad ng iyong buhay sa paglilingkod sa Diyos? Kaya ang sabi nito, pinakita niya na may bagay na mas mahalaga kaysa sa paglilingkod. Ano yun? Ang kanyang presensya. Ito ang prinsipyo sa ating pinag-uusapan. Habang mas mahalaga na ang ginagawa mo para sa Diyos kaysa sa oras mo kasama ang Diyos, nagsisimula na yung spiritual decline. Ay meron nang nakapagsabi ng ganito, the greatest danger in ministry is succeeding publicly while failing privately. No? At ito mga kapatid, ang hayaan
ang sinabi ng Diyos sa Revelation 2 verse 4. Sinabi ng Panginoon, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Hindi sinabi ng mga talatang ito, iniwan mo ang iyong church. Hindi sinabi ng talatang ito, iniwan mo ang doktrina. Kundi sinabi ng mga talatang ito, ang iniwan nila ay ang init ng unang pag-ibig kay Kristo. Kaya may nakapagsabi pa ng ganito, the greatest tragedy is not losing your ministry, but losing your passion for Christ. Wala ka ng passion. Wala ka ng damdamin para sa ating Panginoon. Ay pag hindi mo na nararamdaman ito, ito yung nakakatakot na trahedya. Hindi mo na maramdaman ang presensya ng Diyos. Kaya mga kapatid, ito nga yung paalala ko lagi na sinasabi, tiyakin lang ninyo pag kayo nagbakasyon ay makakabalik kayo muli sa Espiritu. O kapag lumiban ka, titiyakin mo muli na ikaw ay makakabalik pa rin sa Espiritu ng Diyos. Kaso nga karamihan mga nakita ko rito, namatay ang kanilang apoy sa paglilingkod sa Panginoon. Pangalawa, discover the altar you have neglected. Pagka inyong sisiyasatin ako ng inyong buong puso, ang Diyos ay hindi makikita ng kalahating puso. Kailangan niya ang iyong buong puso. Ang revival at ang himala ng Diyos, tandaan po natin nagsisimula ito sa altar. Lagi kong sinasabi, pagtapos ng pangangaral, mayroong altar call, dapat dumalapit kayo rito. Kasi ang altar, it is a place of decision. Magpapasya ka. Na ang ibig sabihin niyan, kapag lumapit ka sa altar, isusuko mo na yung magagandang hindi mo ginagawa. No? Kaya pagbalik mo doon, dapat iniwan mo na sa altar. Hindi yung pag-alis mo, kinuha mo pa rin sa altar. Kaya, pinapaunawa ko lang ito, mga kapatid, yung paglapit dito sa altar. Ito ang ibig sabihin po nito, na kailangan meron tayong mga pagpapasya, meron tayong mga desisyon na gagawin, o meron tayong isusuko sa Diyos na iiwan na natin. Kaya pag alis mo sa altar na ito, naramdaman mo ang presensya ng Diyos, hindi ka na katulad ng dati. Mga kapatid, ang revival, nagsisimula ito sa altar. Hindi sapat yung nakikinig ka lang yan. Nahamon ka lang, kinausap ka ng Diyos, kundi kailangan lumapit ka rito para magsuko ng buhay sa ating Panginoon. It is a place of decision. Kaya napaka-importante ito. Tignan niyo si Abraham. Nagtayo siya ng altar. Moses met God on the mountain. Elijah repaired the broken altar. Jesus opened with the truth to pray. Kaya pinapakita rito mga kapatid ang kahalagahan ng altar. Subalit maraming mga Kristiyano ngayon, ang problema ay hindi kulang sa talento, kundi kulang sa altar. Sa 1 Kings chapter 18, bago bumaba ang apoy, inayos muna ni Elijah ang sirang altar. Kaya sa madaling salita, nakamasid ang Panginoon, mga kapatid, sa altar na inilagay niya. Kasi tinitignan niya kung anong uri ng paghahandog ang paghahandog na ginagawa natin.
ay maging maingat tayo. Sabi ko nga, pag sinuko na natin, huwag na natin kunin. Pag binigay na natin sa Diyos, huwag na natin bawiin. No? Ito ang ibig sabihin niya. Ay maganda ang talented workers o gifted workers, pero mas kailangan ng Diyos ang mga workers na mayroong apoy sa altar. When the altar dies, the fire eventually dies. Kaya kapag walang pagsuko sa altar, kaya mga disciple, kapag kayo na atasan, mga kapatid na mangaral, huwag lang kagad kayo magpo-closing prayer. Palapitin nyo ang congregation sa altar. Kaya yung nakikita ninyo sa akin, dapat yun ang ginagawa ninyo. Kaya palalapitin natin dito kasi kailangan natin ng apoy sa paglilingkod sa ating Panginoon. At yun yung nais ng Diyos. At pangatlo, discover the God who is still waiting. Sabi niya rito, at masusumpungan ninyo ako. Kaya napakagandang pangako ito. Hindi sinabi nito ng Panginoon, hanapin mo ako. Sinabi niya, masusumpungan ninyo ako. Ibig sabihin, kahit gaano kalamig, ang worker, ang alagad, ang mananampalataya, kahit gaano katagal na wala ang kanyang passion, kahit gaano kalayo ang kanyang puso, kasi may kaagaw na siyang iba, ang Diyos naghihintay pa rin. Si Pedro bumagsak, 3 beses niyang kinaila si Kristo. Ngunit pagkatapos ng kanyang kabiguan, hinanap pa rin siya ni Jesus. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng perfectong workers, naghahanap siya ng mga workers na handang manumbalik o bumalik. Ay ang pinakamalaking himala, hindi ang paglaki ng ministry, kundi yung muling pag-init ng puso ng isang workers para sa Diyos. God is not impressed by our titles, He is moved by our hunger. One moment in God's presence can restore what years of spiritual coldness have stolen. No? Kaya niyang ibalik, mga kapatid, yung panahon ng panlalamig mo na inagaw ng oras mo, inagaw ng sanlibutan, inagaw, mga kapatid, ng mga bagay na hindi mahalaga sa gawain ng ating Panginoon. Kaya kung babalik ka lamang sa ating Panginoon ay nakahanda siya. Kaya sa aking pagtatapos, maraming workers ang nakadiscovery ng church growth, ministry strategies, leadership principle, effective programs. Ngunit ngayong umaga, kailangan natin muling gawin ang pinakadakilang discovery. At ito nga, mga kapatid, the greatest discovery, ang ating Panginoon. The presence you have replaced, the altar you have neglected, the God who is still waiting. Kaya ang hamon sa atin, mga kapatid, ang susunod na pagpukaw ng ating mga iglesia ay hindi nagsisimula sa bagong programa. Hindi magsisimula sa malalaking budget. Hindi magsisimula sa magagandang usatin. Magsisimula ito kapag ang mga workers na matagal nang naglilingkod ay muling luluhod, muling iiyak, muling maghahanap, at muling iibigin ng Diyos ng buong puso. The church will never burn with holy fire until the workers burn again with holy passion. The greatest discovery is not finding a better ministry, it's finding God again. Kaya kagabi, kung nanonood kayo doon sa 2 gabi ko na pangangaral,
ang punteriya ko talaga sa grupo natin ay church planting. Sabi ko, yung 2 gabi na yun yung ipapangaral ko, at a week before, talagang yun na talaga yung pinagandaan ko kasi yun yung lead ng Holy Spirit. Kasi, sabi ko nga, gusto ko may bahagi ang ating grupo, ang Las Piñas. Gusto ko may bahagi mga kapatid sa konferensya. Na kapag meron pong conference, ibig sabihin yan, merong ilalan sa merong ipapapadala na panibago. Magdadalawang taon na, wala tayong naipapadala. Kaya ang hamon ko sa mga under pastor ng Las Piñas, pag nagpahinga kami sa send out, dapat kayo ang nagsisend out. Sabi ko, wala na kaming masend out dahil mga binata. Kailangan pag-asawahin pa. At yung mga may asawa naman dito, undecided pa. Kaya, yun ang pinangaral ko, yun yung target natin. Kaya sabi ko, kailangan ipangaral, marinig ninyo ito yung pangitain ng ating fellowship. No? Kailangan natin gawin ito. At pagtutulungan natin. No? Kaya yun yung sinabi ko sa kanila. Kaya nung nangangaral ako, nagkatinginan si Pastor Rocky, Sister Joanne, ganun din si Sister Sally. Kasi yung topic ko noon, stretch the tent. No? Palawakin yung territory. Yun pala ay talagang sasabihin nila sa akin pagkatapos kong mangaral. Pero hindi na naging sorpresa para sa kanila, ito'y confirmation. Kaya sabi ni Sister Sally, Pastor, good news. Sabi niya, itong end of the month ay babiyahin na si Sister Sally sa China. At ang maganda ron, yung director ng campus, binigyan siya ng sarili niya mga kapatid na building nung siya yung mamamahala. Kaya sabi niya, Pastor, open door ito, na yung mga parent ay ibabahagi natin ang Word of God. Kaya nag-usap sila na kinakailangan pasyalan si Sister Fanny ng mga tagas Dasmariñas. No? Lalo na si Pastor Rocky. Kasi for soul winning. Alam niyo kung bakit nangyari ito? Dahil binanggit ko rin sa pangangaral. Si Pastor Jet, mga kapatid, nag-aantay lang rin tayo ng pagkakataon. Kasi gusto niyang pumasok ng Macau. Meron na tayong contact doon. As binanggit ko rin yung Taiwan. Sabi ko, panalangin natin. No? Panalangin natin, mabuksan tayo. Kaya nung sinabi ko ito, nag-open na rin yung ibang mga pastor. Kaya sabi niya, Pastor, eto, meron din tayong contact. Iniimbitahan tayo sa Singapore. Kaya kita nyo, open opportunities. Mga kapatid, ngayong gabi, sinabi ko ito, ang kausap ko yung mga may faith. Kung wala kang faith, di ka naniniwala sa sinasabi ko, hindi para sa ito. At kung ayaw mong tumugon, hindi para sa iyo ito. Para ito sa mga may pananampalataya na handang tumugon. At gusto kong sabihin sa iyo, kung hindi ka tutugon, may babangon ang Diyos na gagamitin niya na iba. Kaya ito yung magandang ipinangako ng ating Panginoon para sa atin. So palawagin natin ang pangitain. Kaya nga nagulat ako. Lagi kong binabanggit ito, small group lang naman tayo. Ang finances, mga kapatid, kailangan pang pagtulong-tulungan. Kaya kung ako tatanungin nyo, hindi natin kaya itong ating ginagawa. Pero kaya ito ng Diyos. At pwede ang Diyos gumawa ng himala sa buhay natin. Mga kapatid, hahanapin natin ang Diyos ngayong umaga. Tignan nyo, yung nature ng tao. Kapag may problema ka, nabingit ka sa kamatayan, no? Meron kang mahigpit na pangangailangan, desperado ka na, ang tawag mo ay ang Diyos. Pero nung ikaw ay sinagip na ng Diyos, napansin mo ba?
Na tinupad mo ba yung pinangako mo sa Diyos sa sinasabi mo, Lord? Dahil sinagit mo ko, niligtas mo ko, maglilingkod ako sa iyo ng tapat. Tinupad mo ba yun? Kaya ang dali nating makalimot, mga kapatid, sa Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon, bumalik. Bumalik tayo sa Kanya. Yun yung nais ng ating Panginoon. The greatest discovery a called Christian can make is that the God He left behind never stop waiting for Him to come home. Nag-aantay ang Diyos, anak, bumalik ka na sa Kanya. Bumalik ka na sa Kanya. Ito yung nais ng ating Panginoon. Kaya ito yung tutuklasin natin, o nga mo, ano ka ba dati? Ano ba yung mga napabayaan natin? Ano ba yung mga nawala sa atin na hindi na natin ginagawa? No? At isang tanong dyan, baka nawala na yung unang pag-ibig mo sa Diyos. Nawala na. Kaya tayo po ay saglit na yumuko. Mga kapatid, at magkasara tayo sa panalangin, binuksan natin ang gawain ito sa panalangin, magsasara tayo sa panalangin. Lord, salamat, Banal na Espiritu, sa iyong salita, sa iyong pangungusap. At ang aming pagsama ay narinito ngayong sandali. Tulungan mo kami, Panginoon. Narito kami, Panginoon, pinakita mo yung mga bagay na kulang, nakita mo yung mga bagay na napabayaan, Panginoon. Ay sa sandaling ito, kami ay babalik muli dakilang Diyos para sa iyong kalooban. Tulad ng dati, kami gamitin mo. Ay po tumayong lahat. Iniimbitahan ko po na tayo po ay lumapit dito sa altar. Bago tayo umawit sa ating Panginoon, siya sa atin mo muna ang sarili. Baka wala na ang init ng pag-ibig mo. Baka wala na yung apoy sa paglilingkod mo.